Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa aking palayaw na den. Isa sa mga nakahiligan ng makinig sa channel mo. Naging paborito ko na ang kwentong kababalagan simula noong makalabas ako sa kulungan, Sir Seth. Hinihingi ko lang sana ang pagkakataong maibahagi sa inyo ang aking kwento. At sana, wag akong husgahan. Lahat naman talaga ng mga tao ay may pagkakamaling nagagawa sa buhay. Lalo na kung tayo ay kinulang sa aruga ng ating mga magulang. Sa aking kaso, nagawa ko lang naman ito dahil sa kawalan ng pag-asa na makahanap ng paraan kung paano susolusyonan ang huling habilin ng isang taong mahalaga sa akin noon. Bata pa lamang ako. Inabandona na ako ng aking mga magulang. Naiwan lamang ako sa pangangalaga ng aking lola na siya na din kinilala kong magulang noon. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ang lolo ko ay gumagawa ng mga nigo o yung mga bilao. Naghahabi siya noon at binibenta sa merkado. Samantalang si lola naman ay nasa bahay lamang at nananahi. Tumatanggap siya ng mga damit o alin pang manggamit na kailangang tayiin para tumibay muli. 3 beses sa isang araw ay nakakakain naman kami. Yun lang, nakakasawa minsan ang magtiyaga sa asin bilang ulam. Kaya naman sa mura kong edad ay natuto na ako magtrabaho. Naganap ako ng mga amo na pwedeng tumanggap sa akin bilang isa sa pinakabatang manggagapas. Sa bata kong edad ay nabatak ang katawan ko sa mabibigat na trabaho. Kaya naman walang maniniwala na noong mga panahon na yon. Nasa 12 anyos pa lamang ako. Nagpatuloy ang pagtatrabaho ko hanggang sa pumanaw ang lola ko pagsapit ng 20 anyos ko noon. Si lola na lamang ang naiwan sa akin at katuwang ko sa paghanap buhay. Medyo nakakaraos na sana kami mula sa paglisan ni lola pero nagkaroon kami ng problema. Nagkasakit ng malubha si lolo at naratay siya sa kama noon. Tila ako napilayan na kahit hindi ko naman hinahayaang magtrabaho ang aking abuelo, ay para akong nabalot sa pangamba na baka isang araw, basta na lamang din siyang lumisan noon. Araw-araw akong tulala at hindi mapakali dahil sa samot-saring alalahanin. Idagdag pang sabi ng mga kakilala ko ay pinag-uusapan daw ang aking lolo sa bayan. Hindi ko nagustuhan ng kanilang mga masasamang salita na pinaparatangan nila si lolo. Aswang raw ito. Dahil ayaw kong marinig ang mga bagay na ito ng aking abuelo, ay madalas akong napapaaway sa labas. Nabansadan akong barumbado, adik. Kahit sa totoo lang, sila naman talagang nagpasimuno ng kabuluhan. Sa katunayan niyan, ilang beses na akong hinuli ng tanod dahil nagrereklamo ang mga taong humuuwing may pasa mula sa nagbabaga kong suntok. Hindi ako masamang tao, Sir Seth. Lamang ay hindi ko kayang pakinggan ang mga paratang ng ibang tao laban sa lolo ko. Binuhay ako nito na may takot sa Diyos at maging magalang sa kapwa pero ito ang naging kapalit ng pagiging masunurin ko. Hilabuso kami at madalas na pagkatuwaan kahit wala na sa lugar noon. Kaya naman hindi na din ako nagpapautang sa mga salita at palaging may nabubugbog bago matapos ang araw. Hindi ko matanggap na tinatawag nilang aswang ang lolo ko. Kahit sa totoo lang ay kulang naman talaga ako sa rason kung paano pagtatakpan yon. Minsan kasi, kinukumbinsi ko lang ang sarili na masyadong mabait ang aking lolo para maging aswang. Masyado kaming mapag-iwas sa gulo na kung minsan hindi ko na maisip na posible pa pala akong lumagpas sa mga limitasyong itinakda ko para sa aking sarili. Isang araw, naglalakad ako pauwi mula sa maghapong panggagapas ng maulinagan ko ang pangalan ni lolo sa pinag-uusapan ng mga babaeng nagkukumpulan sa tindahan. Hindi ko alam kung bakit salit na dumiretso ako ng mga oras na yon. Ay nahimok ko pa talaga ang sarili ko na makinig sa kanilang usapan.
Kilala ko ang mga babae nito at alam ko mga malalapit namin silang kapitbahay. Sabi ni Aling Sita, hindi tunay na pangalan. May nakakita umano kay Lolo na nakipag-away sa isang malaki at maitim na baboy ramo. Kung si Aling Sita raw ang tatanungin, hindi siya naniniwala na si Lolo nga ang naghahasik ng lagim sa aming lugar. Dalawang araw ay magkaibigang matarik daw ang kanyang ama at itong lolo ko. Sa halip, tagapagtanggol ang tingin niya kay Lolo dahil noong minsan na may bata na sanang tatangayin ng kinatatakutang mga kidnappers noon, ay may narinig silang pagaspas sa ibabaw ng puno. Tagsitatpuhan ng mga masasamang loob nang mapagtantong hindi normal na nilalang ang kanilang makakasagupa at tuluyan ng iniwan ang bata na sana ay tatangayin nila Lon. Ang batang yan ay tumingala at nakita ang pagkorte umano na mukha ni Lolo mula sa katawan ng isang paniki bago ito lumipad palayo. Narinig kong nagtanungan ng iba kung sino naman ang batang niligtas. At ayon kay Aling Sita, ang batang yon ay ang kanyang nakababatang kapatid. Umatras na ako at tunuyang lumayo sa kumpulan. Hindi ko alam kung bakit nakadama ako ng magaang loob nang marinig ang sinabi ni Aling Sita. Hindi naman pala lahat ng tao mapanghusga at namaapi. Pero kaunti lamang sila at bilang sa daliri pero masaya akong malaman na ipinagtatanggol nila kami laban sa iba. Kiaswang o hindi si Lolo, isa lang naman ang mahalaga sa akin. Yun ay ang binuhay niya ako at ilalagaan na para bang tunay niya akong anak. Pinag-aral niya ako noon pero dahil sadyang mahina ang utak ko sa klase, naisipan kong huminto na lamang sa pag-aaral. Tingin ko kasi dagdag gastos lamang ang ginagawa kong pagpasok at wala naman akong natututunan doon. Yun ang nasa isipan ko habang naglalakad ako pauwi sa bahay. Nang dumating ako, nabutan kong nagsasalang ng tubig si Lolo. Kanya, magkape raw kami at may sasabihin siyang mahalaga noon. Takang-taka ko noon. Nagawa niyang makabangon at gumalaw sa bahay gayong sa pagkakaalam ko, mahinang-mahina na siya. Wala kaming ibang pinagsaluhan noon kundi kaping barako lang. Pareho kaming mahilig doon. At nadadagdagan ng busog namin kapag nakakainom nun sa tuwing kumakain kaming walang sabaw sa tanghalian o kahit sapunan. Naupo si Lolo sa balkonahe kung saan paborito niya ang lugar na yon bilang tambayan. Lumapit ako sa kanya, dala ang umuusok kong kape. At syempre, naupo ako sa tabi niya noon. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng balisa ng mga oras na yon. Tinitigan niya ako sabay simula sa pagsasalita. Kanya, hindi naman daw lingid sa kanyang kaalaman na pinag-uusapan siya ng mga tao sa labas na siya daw ay isang aswang. Pero lahat ng yon ay hindi na niya pinapansin dahil matanda na siya at wala na daw panahon sa mga tsismis. Alam niya rin umano na madalas akong napapaaway dahil sa pagtatanggol ko sa kanya. Kaya naman nakapagdesisyon siyang sabihin na sa akin ang totoo noon. Napakunat-no ako at nagtaka. Hindi ko alam kung ano pa bang lihim ang sasabihin niya. Dahil alam ko namang bawal sa aming pamilya ang maglilihim noon. Lumagok muna ng kape si Lolo sa kanyang tasa. Saka ito nagsalita. Anya, Sir Seth. Isa umanong aswang si Lolo. Napakurap ako at kay tagal tinanggap ng aking sistema ang mga katagang sinabi niya. Para bang hindi ko kaagad naintindihan yon. Kaya naman tinanong ko siya ulit kung ano ba ang sinabi niya. Sa halip na sagutin niya ang tanong ko, isinalaysay niya kung paano niya nakuha ang kanyang pagkaaswang. Minana niya raw ito sa kanyang mga magulang na dati ding mga nilalang na alagad ng dilim. Isa itong itim na bato na kusang lalabas sa kanilang mga bibig kapag nakatakda na ang pagpapasa. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Kaya tumawa ako at sinabi kay Lolo kung seryoso ba siya. Hindi tumawa si Lolo. Pinipigan niya ako.
Bigla tuloy dumagundong ng kaba ang dibdib ko noon at hindi ko maipaniwanag kung bakit kinikilabutan ako. Mapapipig ako sa kanya. Anya, kapag nawala siya ay mamanahin ko raw ang kanyang pagkaswala. Yun ang dapat. Pero mahal niya raw ako at ayaw na maging miserable ang buhay ko. Sabi pa niya, wala umanong kapayapaan ang buhay ng isang aswala. Sila ay nababalot sa pot, galit at pamhusga ng ibang tao. Kahit kaano pa kandanda ang kanilang rason kung bakit sila naging aswala. Tasamaan pa din daw ang tatapak sa isipan ng maraming tao na. Kaya naman hindi nga ipapamana sa akin ang ipin na bertud ng pagkaswang ito. Salip Sir Seth, isang maliit na botelyang may lamang mga balat ng kahoy ang anyang ibibigay sa akin. Sabi niya, isa raw ang botelyang yon sa mga nagpapalabas ng kanyang kakayahan na laswal. Pero gusto niyang damipin ko ito sa abutihan at huwag sa pang-aabuso ng tao. Matatandap ko umano ito sa tamang panahon. Matapos ang pag-uusap namin yun, nagsimula ako maging malapit kay Lolo. Hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit hindi ko magawang matakot o magalit man lamang sa kanya. Mas gusto ko makasama palagi si Lola noon. Lamang ang pagkamangha ko sa pagsasabi niya ng tunay niyang katauhan kesa sa paglilihim nito. Dahil doon ay mas naging malinaw sa akin na mahal nga ako ni Lolo at pinagkatiwalaan niya ako ng kanyang sekreto na kahit si Lola noon. Hindi niya pinagsabihan. Marami palang madabandang katangian ng mga aswal. Tingkad damipin lamon sa tama at kabutihan, Sir Seth. Isa na doon, ang pagkakaroon nila ng malalakas na katawan at malinaw na mata. Mabilis din silang kumilos at madaling maninlaw. Kaya hindi sila nahuhuli kagad ng kabilang mga kalaban. Higit sa lahat, ang pagbabago anyo nila. Ipiniliwanag sa akin ni Lolo ang kailan at paano gagawin ang pagpapalit anyo o panggagaya ng mga itsura ng mga hayop. Dahil sa kapanian ni Lolo, medyo yumabang ako. Pakiramdam ko ay wala nang sinumang makapanakit sa amin dahil pwede ko silang ipagapang sa rondo o anumang oras na. Hinahayaan ko na bing lumabas si Lolo tuwing gabi para madanap ng kanyang pagkain. Hindi naman pala tao ang kanyang nilalantakan. Kabaliktaran sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid namin. Ang kadalasang kinakain ni Lolo ay mga mababangis na hayop na nakatira sa kagubatan. Kadayo ng mga baboy ramo at mga manok na naliligaw. Pero minsan, hindi sinasadyang salit na sa kagubatan siya magpunta noong gabing yon. Ay sa kabayanan siya nakarating. Malibang ang aking lolo sa kakamadyak sa mga tao. Hindi nga naisip ko ano ba ang magiging konsekwensya niya dan hindi pag-iwas sa mga tao noon. Nan sa pingin niya ay mabilim na ang buong kabayanan. Gumapan si Lolo papunta sa bahay na malayo sa mga kapitbahay. Napapalibutan ito ng malalaking purong mangga at may munting tarangkaan. May naririmid siya sa sanggol na umiiyak noon. Kaya naman na alerto siya at mabilis na lumubdag papunta sa bubong ng nasabing bahay na ito. Hindi na umano na malayan, Sir Seth. Napansin na pala siya ng mga tao sa loob ng bahay. Ang asawa kasi ng padre di pamilyang nakatira doon. Kaapanganak lang. At nasa tabi pa araw ng gabay ang komadrona. Hindi naman niya umano intensyong mga aswal. Pero napansin daw siya ng asawa ng babaeng kaapanganak lang at bilatigo ng buntot pagi kaya siya nahulog sa bubong doon. Namiyang magapak naman siya sa lupa. Ay huli na para makatakbo siya dahil mabilis na tinusok siya ng sibat. Nayari sa bagakay kaya napairi siya sa sakit. Saka nagtatatakbong nagtungo papunta sa madilim na kakahuyan. Habang pauwi siya, ininda niya ang sakit noon. Kabado siya dahil nararamdaman niya ang hapdi mula sa gupit ng pagi at pagkakatusok sa kanya gamit ang sibat. Parehong pangontra laban sa aswang ang mga yon.
At maliban pa doon ay may ginawang tila ritual ang ama ng sanggol para mas mapabilis ang kanyang panghihina. Bulantang akong pinagbuksan siya ng pintuan at tarantang dinaluhan. Hindi ako makapaniwala na madidisgrasya si Lolo ng ganon-ganon lang. Kaya naman halos maglupasay ako sa kakatanong kung sino ba ang dumali sa kanya. Bigo ako, Sir Seth, dahil ayaw umamin ni Lolo. Kahit nasugatan na siya, ay sinabi niyang wala daw kasalanan ng mga taong yan sa kanya. Wala akong nagawa kundi makinig kay Lolo kahit sa totoo lang. Galit na galit ako sa taong lumabastangan nun. Sa ikalawang pagkakataon, muling naratay sa kama si Lolo pero ibang-iba na ang sitwasyon niya. Nagkaroon ng pagnana ang sugat ni Lolo na anya ay nakuha niya sa saksak mula sa sibat. Malalim palang sugat na yon. Lagnaknak at namaga ng gusto na halos hindi ko na matiis minsan ang amoy ng tila nabubulok. Halos gawin na niyang bahay ang buo niyang kama. Doon siya kumakain, naliligo at tumudumi. Hirap na ako pero dahil mahal ko si Lolo ay kailangan kong matiis noon. Isang araw, tinawag ako ni Lolo. Kaagad akong lumapit sa kanya para itanong kung ano ang kanyang kailangan. Walang halong biro pero mag-iisang taon na siyang nakaratay noon. Alam kong hindi maganda ang magsalita ng masama pero kung ako ang tatanungin, mas matatanggap ko pa kung lumisan na lamang si Lolo. Kaya sa makita ko siyang nahihirapan. Sobrang-sobra ng kalbaryo na. At maging ako ay kinakaharap ang hirap na yon. Kahit na naghihingalo na siya ay hindi siya mamatay-matay. Pero hindi naman ako literal na inosente talaga. At walang kaalam-alam sa mga nangyayari noon. Kaya nang makalapit ako kay Lolo, umiyak ako, Sir Seth. Sinabi ko sa kanya na kung nahihirapan na siya, pwede na siyang magpahinga noon. Ibigay na lamang niya sa akin ang kailangan niyang ipamana para hindi na siya mahirapan pa. Pero umiling si Lolo. Ilutusan niya akong kumuha ng itim na tela at mga dahong pinangalanan niya pero hindi ko na maalala kung ano ang tawag doon. Bastaan niya, mapipigilan nito ang paggapang ng sumpa papunta sa kanyang mga kaanak. Nung una, sinabi niyang pugutan ko siya ng ulo. Pero hindi ko naman kayang gawin yon. Kaya sa halip, sinunod ko ang kanyang iniutos. Hindi niya iniluwa ang bato, Sir Seth. Pero may iniabot siya sa aking maliit na botelya nun. Ang langis na sinasabi niyang nagbibigay ng hiwaga. Gamitin ko raw ito sa kabutihan at ililigtas ako nito sa masasama. Kahit nalulungkot, tinanggap ko ang kanyang pamana. Samantalang hindi naman pala totoo ang kasabihang hindi mamamatay ang isang aswang kapag walang napasahan ng kanyang bertud. Namamatay sila pero sobrang tagal at sandamakbak panghirap ang kanilang pinagdadaanan. Kasuklam-suklam pero wala akong magagawa dahil para na din itong bayad sa lahat ng kanyang ginawa noong kabataan niya. Nang pumalo si Lolo ay sinunod ko ang habilin niya. Gumawa ako ng isang malalim na hukay at naglagay ng maraming panggatong. Ibinalot ang ulo ni Lolo sa itim na tela. Inilibing ko ang kanyang katawan pero nilabas ko lang ang kanyang ulo noon. Iyon ang binuhusan ko ng gasolina at sinilaban hanggang sa tuluyan na maging abo ito. Ginawa ko ito ng nag-iisa dahil wala naman akong ibang kaanak na maaring malapitan noon. Inabandona nga ako ng sariling mga magulang ko na maski ang pagdalaw man lamang nila sa aking yumao mga lolo at lola ay hindi nila nagawa. Noong mga panahong yon, sobrang puot ko sa kanila. Pero naisip ko kung walang nais makipaglapit sa akin ay hindi nila maiintindihan ang nararamdaman ko. Kahit kailan ay hindi nila malalaman ang mga pinagdaanan ko noon. Nung makita ko ng resulta ng habilin ni Lolo, kinabahan ako. Pakiramdam ko ay isa na akong kriminal dahil hindi ko man lang siya nabigyan ng maayos na libing noon. Niwala akong maibigay na kabaong sa kanya, Sir Seth. Totoong sumasideline ako pero kulang yan sa mga gamot ni Lolo at pagkain.
Kaya naman binalot ko na lamang ng kumot ang kanyang katawan at inilibing. Ang palibot naman ng lupang pinagbaunan ko sa kanya ay tinanuman ko ng mga gulay at iba pang bungang kahoy na makakaligtas sa akin sa matinding gutom. Makalipas ang ilang buwan, hitik na sa bunga ang aking ampalaya at sitaw. Masaya ako dahil kahit papano ay nakakain ako ng gulay. Yun nga lang, marami ang nagtataka. Wala naman ako masabi dahil ayaw kong ituro sa kanila. Na yan lang naman sa likod ng bakuran si Lolo. Nakahimlay. Isa pa ay labis akong nasaktan nang minsang magpunta ako sa bayan. Nakilala ko kasi ang ama ng sanggol na sumaksak sa lolo ko. Minyisi-nyisi siya habang nakatitig sa akin na para bang kinukutsa ako noon. Gayon man ay hindi na din ako nagpakawala pa ng salita dahil gusto ko nang umiwas sa gulo. Kahit pa naririnig ko silang pinag-uusapan kung gaano kasama ang lolo ko. Tinatanggap ko ito ng maluwag sa aking kalooban. Nang makauwi ako sa bahay ay nagulat ako. Nang makitang maraming bakas ng paa sa tanim kong gulayan. Hindi ko alam kung sino ang posible nagpunta sa bahay at nagnakaw ng iilang malalaki ko ng bunga ng gulay pero naalala ko yung ama ng sanggol na naging mitya ng buhay ng lolo ko. Hindi ko alam pero may kutob akong siya ang may gawa ng pagnanakaw sa aming mga tanim noon. Kaya naman kinuha ko ang maliit na botelyang pamana sa akin ni Lolo. Sabi niya noong nabubuhay pa siya, ang botelyang yun ay maaari kong gawing bantay sa aking bahay. Kung may pananim ako ay pwede ko itong isabit at ito na ang gagawa ng milagro sa aking pananim. Muli ko itong binuksan isang araw at naggunwa akong aalis ng bahay pero ang totoo, lumiko lamang ako sa kabilang banda ng aking bahay at nagtago. Nakita kong may lalaking umakyat sa tarangkahan ng aking bahay. Dalawa sila at parehong may dalang sako noon. Hindi ko alam kung sino ang dalawang lalaki pero malakas ang kutob kong magnanakaw na naman sila dahil akala nila ay umalis na ako ng bahay. Palihim ko silang sinundan at nakitang tatawa-tawa silang pinagkukuha ang mga bunga ng aking pananim. Maigpit ang pagkakahawa ko sa aking itak. Pero wala naman talaga akong plano na saktan sila noon. Gusto ko lamang silang komprontahin para malaman kung bakit nila ito ginagawa. Nang magkagulo ang dalawa sa loob ng halamanan, ay tiyak ko nang ume-epekto na nga ang ibinigay sa aking langis ni Lolo, Sir Seth. Hindi na nila makita ang daan palabas at paikot-ikot lamang sila sa loob ng bakuran ko. Ang isa sa kanila, napahiga ng sumakit ang tiyan matapos kainin ang isa sa mga nakasabit na hinugong saging sa tabi ng tanim kong ampalaya. Sumisigaw na ang isa at nagwawala pero wala naman silang magagawa dahil nadadaig sila ng linglang na taglay ng aking langis. Ilang saglit lang, naisipan ko lang magpakita sa kanila. Gulat na gulat ang dalawa at nalaman kong ang isa sa kanila ay ang lalaking sumaksak sa lolo. Naikuyong ko ang aking kamao at nanggigigil na pinigilan ng aking sariling saktan sila. Lumapit ako at kinumpronta kung bakit nila nagawang magnakaw noon. Umatras ang isa sa mga lalaki, nagmakaawa. Anya ay wala lang daw silang mapagpilian dahil taghirap ngayon. At wala silang maipakain sa kanilang mga anak. Ang isa sa mga lalaki, yung responsable sa kamatayan ng aking lolo ay malakas ang loob na nakipagbuno pa sa akin, Sir Seth. Nagpagulong-gulong kami sa halamanan at naggantihan ng suntok noon. Galit na galit ako dahil pinapainawa niya ang lolo ko ay ninakaw pa niya ang mga pinaghirapan ko. Sa padalaming luksumpuan ay hindi ko inaasang makakarating kami sa bandang pinagdibingan ko kay Lolo. Hindi ko alam kung bakit malambot ang lupa ng mga panahon yan. At nalugmok kami kasabay ang paglitaw ng atawan ni Lolo. Natsigawan silang dalawa habang napatigil sa pakikipagsutukan sa akin ng lalaki. Narinig kong pinawag siyang Elmer ng kanyang kasama at pinidar na. Dalip na tumayo si Elmer at ginuro ako. Sabi niya, kaya daw pa na ayaw kong naawan niyo daw ang aking paniman dahil may sikreto daw akong tinatago doon.
Isa daw ako mamamatay tao. Kanya ay kalat na raw sa buong baryo ang pagkawala ng aking abuelo. Pinag-uusapan nga raw ako sa aming lugar na kapag hinahalap sa akin ng lolo ay wala daw akong maisagot. Kaya daw pala ganon ay dahil pinapay ko si lolo. Marian akong tumanggi at susugurin na sana si Enwer pero pinigilan na siya ng kanyang kasama. Mabilis silang tumakas sabay sabing magbabayad daw ako sa binawa ko sa kanila. Padak akong natawa, Sir Seth. Ako naman ang ninakawan ay ako pa pala ang magbabayad sa kanila lan. Kinuha ko ang botelya at pinitigan. Naalala ko ang sabi ni Lolo. Awag daw ang tawag sa kadaya kung may pinatagong agimat na pagmamay-ari ng aswala. Ang botelyang yon, ang kadalasan nilang ginagamit sa tuwing lilipad na sila para magbago anyaw tuwing gabi at natataong tabiyugan ng buwan. Mais kong inilibing ulit si Lolo at matulog na parang wala-anong mang nangyari. Kahit balisa ako ay pinilit kong ipanatag ng sarili ko. Wala akong ginagawang masama at wala akong inabuso noon. Pero kinabukasan, kaadising ko pa lamang ay may mga pulis na nakaabang sa labas ng aking bahay. Pingababa nila ako sa kadalilan na ako raw ang punahing suspect sa pagpatay sa aking lolo. Mariin kong ikinanggi ang paratang nila pero rumaradasan dumating si Elmer at dinuro-duro ako noon. Hindi ko raw pinatay si Lolo. Bakit inilibin ko itong wala ng uno sa likuran ng bakuran namin? Hindi ako kaagad na kasabot sa puntong yon. Marasa kong hinila ng mga pulis at hindi man lamang binigyan ng pagkakataong magpaliwalag. Mas sumama pang pingin sa akin ng mga tao dahil akala nga nila ay ito po ang sabi-sabing barumbado at abik ako. Hindi na ako nakakuha ng abogado dahil wala naman akong pera para may pagtanggol ng sarili ko. Ang masakit pa, nagtiis ako ng ilang taon sa kulungan bago ako nakalaya. Nagbisa ako kahit wala akong kasalanan. Doon pa man ay nagpapasalamat ako. Ikinulungan ako ay ang gobyerno na ang natanap ng paraan para mabigyan ng maayos na libingan ng lolo ko. Kahit pa paano ay napanatad ang loob ko. Maayos ng puntod ni lolo. Masaya ako sa kabila ng katotohanan. Wala man lang akong kakampi o magtatanggol sa akin na magpapatunay na wala akong ginawang kababahiran ng dugo sa akin pagkatawa. Kahit pa ilang Pasko at bagong taon na dumating sa buhay ko, palagi ako nag-iisa. Minsan nga, may inggit pa kasi ibang kasamahan kong preso na tuwing Pasko ay binabalaw sila ng kanilang mga alak. May karawan ko ay walang nakaalala. Para bang hindi ako kailanman na buhay sa mundo. Pero ayos lang, Sir Seth. Kahit kailan na wala akong karapatan isumbat sa Diyos ang lahat ng nangyari sa akin. Alam ko namang wala akong ginagawang masama at nanapili akong nagpitiwala sa kanya naman ang nangyari. Nang makalaya ako ay wala akong pablagyan ng tuwa. Isa sa mga pulis ang nakita ang aking ginawang pagpapakabuti sa loob. Itadbad pang nalaman niyang wala naman talaga akong kasalanan sa natin nangyari noon. Muli binang inungkat ang kaso at napagtantora. Inosente pa na ako sa lahat ng mga binibintal sa akin. Kaya naman napaiksi ang mga taong dapat sala ay inalabi ko sa kulungan. Tinawakuan nga akong makakapasok ng trabaho at lilipat na sa syudad noon. Umuwi ako sa aming probinsya at tasdo kahit na pinagbubulungan ng mga tao ang pagbating ko sa baryo. Marami akong kinamusta ngunit lahat sila ilab sa akin. Yan naman pinatawanan ko na lang mga hindi magandang prato sa akin ng iba. Alam kong saksi ang nakakataas sa kung ano talaga ang tunay na nangyari. Malaman ko sa usap-usapan ng ibang tao na namatay na pala si Elmer noong nakarang taon. Inaswal ang lalaki at inilibing na may malaking pasa sa mukha. Hindi na din ako nagtaning pa ng gawit sa kanya. Salip, kinaawaan ko ang sinapit niya. Hindi siya namatay sa kamay ng aking lolo pero pumadaw siya sa kamay ng ibang mababangis na nilalaka. Ang pumatay sa kanya, usap-usapan na yang gaw lamang daw nang magpunta sa kabangkalan at laging iba na ang pag-uugali na makauwi.
Maraming salamat sa pagpapaunlak ninyong mabasa ang aking karanasan. Napagtanto ko ang karma pala ay walang pinipiling panahon. Basta malingunan ng isang tao, ay nakahanda pa na itong suminyir sa lahat ng masamang ginawa nito. Muli, ako po si Den. Hindi ako mahilig sa mga kwentong nakakatakot. Pero nung minsang nagdedrive ako ng sasakyan at napakinggan ko ang isa sa mga kwento nyo, may pamagat na night ride. Lagpa siya ako bigla na ibahagi rin sa inyo. Ang marahil ay isa sa nakakatakot naming karanasan. Ako nga pala si Joel Sir Seth. Isa akong medtech sa isang maliit na ospital dito sa Davao. Magmula noong pumutok yung pandemya ng COVID taong 2020, maging mahirap na rin sa amin yung public transportation kaya tulad ng ginawa ng karamihan sa mga kasama ko sa trabaho. Napabili ako ng bisikleta na hanggang sa ngayon. Gamit ko pa rin sa pagtatrabaho. Yun binagpagal, laging seryoso na ako sa pagbabike. Kaya bukod sa pag-upgrade ng mga piyesa, sumali na rin ako sa mga bikers club dito sa amin. Buwan ng Oktubre noon, niyaya ako ng mga kasama ko sa biker clubs na sina Vimuel at Randy. Long rides daw. Wala nang lockdown noon at pwede nang bumiyahe ang mga nasa GCQ area. Karawan ng api ni Randy sa linggo din na yun. At ang selebrasyon ay gagawin sa isang bayan sa Davao. Medyo natalanan ako ng una gawa ng masyadong malayo. Mabuti sana kung papunta ng kaming magbabike. Pero yun nga, biglang sabi ni Randy na pagka-uwi, isasakay na lamang ang mga bisikleta namin. Kaya sumama na ako. 5 oras ang pagbabike namin noon, Sir Seth. Madaming aon at nakakapagod din. Nakarating kami mga bandang 1:00 ng hapon. Maayos naman kaming singalubong ng nanay ni Randy na abala sa pagluluto noon. Matapos ay pinakita ni Randy ang kwarto niya na may kalakihan kung saan kami magpapahinga. Kinahaponan, naisipan namin ni Limuel na maglakad-lakad sa labas ng bahay. Meron kasi talagang kalakihan ang lugar nila, sir. 2 palapak. Simentado ang baba. Purong kahoy ang taas at kapis yung bintana. Habang abala ang iba sa pagluluto at patuloy kaming mag-iikot noon, napansin namin na yung sementeryo pala. Malapit lang doon sa bandang likuran ng bahay. Kita namin na may naglilinis pa ng mga nicho. Gawa ng nalalapit ng undas. At sa alam ko, pinagbabawalan at mahigpit ang araw na yon dahil nga sa pandemya. Mga hapon, nasa labas kami at magbivideoke. Nakita namin yung mga nilutong ulam. Isa-isang sinasakay sa tricycle. Sinabi sa amin ni Randy na bukod sa aping niya, kasabayan binitong magsa-celebrate ng kaarawan ang lola nilang namayapala. Sa madaling salita, napagpasya ng mga kamag-anak na sa sementeryo na lamang idadaos ito. Kasabay na rin ang pagdalaw. Hindi na kami nagpanong. Tumulong na lamang kami. Pagdating namin doon, namangha kami. Gawa ng aya para doon isa-celebrate ito. Dahil sa merong mausoleo ang pamilya ni Randy. Meron ding palakihan ito. Akala mo bahay na. Nung dumating ang ate ni Randy, nagsimula ng celebration. Dahil sa ito ang kauna-unahan, medyo kakaiba din sa panghiramdam yung magsa-celebrate na ng birthday sa sementeryo. Bukod sa pagkain noon, meron din konting inuman at mag-enjoy naman kami. Noong nakaramdam na ako ng antok, nagpasama ako kay Randy pag-uwi. Sinimbuan noon, matulog-tulog na rin na nawalan sa ulirap dahil, syempre, abod kami sa pagbibisikleta. Pagkarating sa bahay ni Randy, dumiretso na kami ni Limuel sa kwarto niya. Si Randy naman bumalik pa para makipag-celebrate. Nasa kalagitnaan na ako ng tulog noon
Nan bigla akong ginising ni Limuel. Sa sobrang antok daw nito at pagod. Nakarigdaan na yung bag niya sa may mausoleo. Andun ang cellphone at mga IV niya. Sinubukan kong tawagan si Randy pero hindi ito sumasagot. So sa madaling salita, bumalik kami doon. Meron ng tanod noon sa pinakapasukan na daan. Tinanong kami kung saan ang punta. Sinabi naman namin na sa mausoleo ng pamilya ni Randy. Kukuha lamang ng naiwang bag. Dahil sa naglalakad nga lang kami, nasabihan kami ng tanod na kung doon kami dadaan sa gitnang parte, mapapalayo kami. Dito nga itinuro sa amin ang shortcut sa gilid, kung saan liliko kami sa dulo na merong puno ng mangga, kung saan yung main likuran ng mausoleo. Hindi naman sila naging mahigpit at wala namang masyadong naging problema. Lalo na kilala ng mga tanod may pa ang pamilya ni Randy. At alam nila na noong mga oras na yun ay mga tao pang nandoon. Medyo madilim yung daan na tinuro sa aming Sir Seth. Wala ni ilaw. Maliban sa mga nakasinding kandila sa manakanakang puntot. Sa parte na yun, kakapingin namin ng mga lapida. Napansin namin na mga bata ang halos nakalibing doon. Medyo mahaba-haba na ang nilalakaran namin. Ay mapansin ko na bakit wala nang mga puntot. Linging at linat pa kami. At dito napagtanto namin. Tala sa pinakadulong bahagi na pala talaga kami. Yung nga lang, wala akong makitang puno ng mangga. Daya ng sinabi ng tanod. Sa madaling salita, mabibigaw kami. Doon pa lang sa parte na yun, medyo nakakakaba na. May kabiliman. Tapos kami ng dalawa ni Limuel na hindi pa namin alam ang daanan. Nagpa siya kami na bumalik na lamang sa kung saan nakapwesto ang mga tanod. Tapos, hindi pa kami nakakalayuluan. Bigla na lamang kami nakaamoy ng usok. Napakatapang ng amoy na iwan. Na kung ako ang tapanumin. Amoy ng siningbihan insenso. Hindi kami tumigil sa paglalakad noon. Tuloy-tuloy lang. Kahit na medyo hindi na maganda sa pakiramdam. Hanggang sa walang ano-ano. Bigla na lamang kami nakarinig ng hiyaw. Sobrang lakas na hiyaw. Tunog, iniiyak na bata ito. At ilang segundo pa nakalipas. Ang mga iyak na yon, napalitan ng halakhak. Yung iyak tawa umaga. Napatingin kami sa paligid. At lalo akong tinilabutan nang mapagtanto na nandun kami sa parke kung saan puro puntod na nung mga bata ang nakapwesto. Dahil sa takot ko noon, napatakbo ako. Naiwan ko si Limuel pero tumakbo na rin ito at nakasabay pa sa akin. Paano ba naman hindi nga umahabol eh? Halos madapa-dapa ako noon, Sir Seth. Hanggang sa napahinto ulit kami gawa na bukod sa hinahabol kami ng amoy na insenso, merong 3 nilalang na nakaipim. Ay bigla na lamang lumitaw at tumayo sa dadaanan namin. Yung dalawa, nakakakilabot yung tipong kahit madilim. Nararamdaman mo nakapipigi ka sa'yo. At ang isa, sa maniwala man tayo sa hindi, siya ang pinaka nakakatakot sa lahat. Hindi na ito nakatingin sa amin pero wala naman itong ulo. Lumis kami ng daan noon. Dito ko na binasag ang katahimikan ng buong sementeryo. Sigaw ako ng sigaw habang nakatakbo. Hanggang sa isang parte ng binaanan namin, merong sumalubong sa aming tanod. At dito na, dahil papaano
para kaming nabunong pananpinik sa lalamunan. Dinala kami nito sa quarters nila. Magdahalong hinal at takot ang nararamdaman namin noon. Meron kaming mga sugat na siguro kung saan-saan kami nadadapa, nababangga at natatalisod. Ikinuwento namin sa kanila ang naranasan namin. Hindi ako sigurado kung naniniwala ba sila o hindi. Pero bukod sa walang paimo-emosyon ang mukha nila, para bang sanay na ang mga ito. Wala na silang kinanong pang iba. Matapos malinis ang sugat, sila na ang nagpasya na ihapid kami sa mausoleo. Pwede naman pala. Dapat ginawa na namin nung una pala. Nakontakt namin si Randy. Sumunod na araw na namin naikwento sa kanila ang nangyari para iwas takutan pagka uwi galing sa mausoleo. Ayon sa kanila, meron daw talagang nawalang pari doon na nakita ang katawan sa loob mismo ng sementeryo. Putol-putol ang katawan nito. Kaya din po na may tanod doon dahil hindi lang dahil sa quarantine o sa pandemya. Dahil nagbabantay ng mga ito, gawa ng may mga taong nagtatapon doon ng mga pinanablab na bata. Maski ang mga tanod na ito, meron ding mga karanasan doon na siguro nasanay na sila. Tamhab yun ang nagpasya na kaning umuwi. Alam namin ni Rimuel na totoo ang naranasan namin na yun. Ay pipo pa. Noong dumaan na ang sasakyan banda sa sementeryo, nagtakinginan kami ni Rimuel. Parehas kasi namin na amoy ulit. Ang samyo ng insenso. Hello, Sir Seth. Ako po si Sam. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa dati kong opisina sa Maapi. 5 taon din ako nagtatrabaho doon. Ang opisina na ito wala sa sentro ng business district. Nasa likod ito ng Ayala along Villarosa Street. Nasa ikanawang palapad ng opisina na ito. 2 unit ang inuupa. Operation sa kabila. At admin naman yun sa isa kung nasaan ako. Noong una, wala naman kaming nararamdaman na kakaiba. Kahit na pagpasok mo medyo hindi maliwanag ang ilaw sa tipikal na opisina. Pero the rest, okay naman. Sa opisina naman ng boss namin, meron isang malaking pulo sa tapat mismo ng upuan niya. Meron kaming office mate noon na maaga kong pumasok. Mga 8:00 yung office hours namin. Pero mga bandang 7:00, nandun na ito. Lahat naman kami may susi sa opisina kaya walang problema. Pagbukas na ng pintuan, meron siyang nakitang nakaputi noon. Nasa harapan ng table ng boss namin. Sa unang tingin pa lang, alam niyang hindi yun naming katrabaho dahil hindi naman yun ang office attire namin. Maaba ang suot nito. Nakaputi. Napapagilid na nito sa pintuan at natahap sa mesa ni boss. Dahil sa kinilabutan nito sa nakita niya, hindi na ito tumuloy sa pagpasok. Adempay na lamang siya na may ibang dumating. At nung nagtaruan niya, pumasok sila. Walang katao-tao doon. Buod sa kanila. Isang araw naman, medyo stress kami sa trabaho kaya ang ginawa namin. Yung mga ko-office mate ko, nagkwentuhan muna kami habang nagpapainga. Isa sa kanila yung nagkwento tungkol sa family friend nila na pumanaw. Bata-bata pa ito. Hindi ko na matandaan kung ano ang rason ng sakit pero terminal disease daw. So, ibig sabihin may paning na buhay. So, dahil in-expect na nito na papanaw siya,
Ang kabilin-bilinan umano niya sa pamilya. Tapad namatay siya. Huwag na huwag siyang ikikamit. Dahil kahit napatay na ito, natatakot pa rin siya na baka makakaramdam ito ng sakit. Kapag pinakremito mano, magdadawit siya kapag hindi ito sinunod. Pero noong pumanaw ito, Sir Seth, hindi sinunod ng pamilya niya ang habilin. Siguro dahil gusto nilang iuwi ang labo nito. Noong sinusunog na lang ang katawan nito sa krematorium, may mga naririnig umano ang kamag-anak nila na nanananis, sunisigaw, umiiyak at nagmamakaawa. Sa kwento pa lang na yon, nakakapanbig balahibo na laakala namin hanggang dulong sa kwento namin mararamdaman. Hanggang sa walang ano-ano. Lahat kami na nandun. Bigla na lamang naming narinig na merong umiiyak, sumisigaw, at nanananis sa mismong paligid namin. Nagpatininan kami. Hanggang sa dahil sa takot, napasigaw na lamang ang kasama namin. At saka na kami nagsitakbuhan palabas. Habang tumatadal kami doon, napasanayan na namin ang mga pagpaparamdam. Lalo na ako. Palagi akong 10:00 ng gabi ko umuwi. Minsan, maririnig mo yung keyboard sa kabilang table mo lang. Merong nagtapay kahit walang tao. O hindi naman, sa opisina ni boss o sa mesa ng HR. Mga 4:00 ng hapon, umuwi na yung boss namin. Pero mga bandang 6:00, maririnig pa rin ang upuan niya na para bang may umusog. Parang may ibang nagtatrabaho doon. Kahit walang tao. Hinahayaan ko lang ito. Basta ang importante, hindi na ano. Etong panghuli. Yung kasabayan ko na IP, palaging late yun. At kung hindi late, absent. Isang beses, nakaupo na ako sa table noon. Sa harapan ko, nakalabi ang computer ko saan kami magta-time in at time out. So, ibig sabihin ko na half man dumadating at aalis. Nakikita ko. Nakita ko siya noon. Itong office mate namin na IT. Nag-time in ko. Hindi ko naman ito pinansin at ang upuan niya naman na nasa likuran ko kaya wala kaning pakialaman kumbaga. Lunchtime. Lumapit ang boss ko sa mesa. Tinanong niya kung pumasok ba yung kaibigan ko na IT. Sabi ko oo. Nakita ko pang nag-time in ito. Gulat na gulat kami noon nang sabihin ng HR namin na nag-text yung office mate ko na ito. Naka-sick leave. At hindi makakapasok noong araw na yon. Lahat kaming andun, Sir Seth. Nagpapinginan. Paano ba naman? Lahat kami nakakita sa kanya na nag-dine in na pumasok. Sabi niya nila, ang isang doppelganger na daw ay nagpapapita. Dapat merong negatibong nangyayari sa'yo. Kagaya na naman ng office mate ko na merong sakit. Magandang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga libo-libo mong panasubaybay. Ako po si Bianca, isang OFW sa Doha, Qatar. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko na ito. Tadalagahan ko noon. Nagbakasyon ako sa lugar ng papa ko sa Ilocos. Ang tinuluyan namin doon, hindi ko masasabi na isang bahay, Sir Seth. Kulungan ng baboy ang nasa baba noon at nilagyan na lamang ng kubo sa taas na gawa sa yero. Para sana imbakan ng palay. Pero dahil sa hirap ng buhay namin noon at hindi kalakihan ang kinikita ni Papa bilang latero, pumayag itong doon na tumira sa kubo.
Pagmamayari ito ng isang inayusan niya ng sasakyan. Ilang gabi akong hindi makatulog noon ng maayos sa kubo na 'to. Nung una, akala ko dahil sa mainit lang dahil wala ngang bintana doon at yero ang dingding. Pero isang gabi noon, bigla na lamang akong napadilat. Meron akong naulinagan sa may paanan ko. 2 lalaking nakaupo. Isang medyo may katangkaran at malaki ang panghangatawan. Yung isa maliit, medyo mataba-taba, pero kalbo. Parehas silang nakasuot ng barong na kulay krema o dirty white. Nakatitig lamang ang mga ito sa akin na para bang may mga gustong sabihin pero walang mga boses. Walang lumalabas sa bibig nila. Ang alam ko, nananaginip ako noon kaya pinilit ko ang sarili na magising. At sa awa ng may kapal, napadilat ako na pawis at hinihingal. Para bang ang layo ng tinakbo ko. Ilang gabing gano'n ang senaryo, Sir Seth. Halos ayoko nang matulog noon dahil sigurado akong kapag pipikit ako, papasok sila sa panaginip ko. Bukod pa doon, meron ding isang gabi na hindi ako sigurado kung panaginip ba. Paakyat daw ako sa hagdan noon, nakasuot ng puting damit at napakahaba ng itim kong buhok. Pagkadating ko sa taas ng hagdan, nakita ko ang sarili kong nakahiga, mahimbing na natutulog. Nakaramdam ako noon ng takot. Sinubukan kong dalawin ang mga kamay ko habang nagdadasal ng paulit-ulit. At mabuti na lamang, nadising na ulit ako pagkatapos noon. Dahil sa hindi na ako makatulog ng maayos at iritang-irita na ako kung ano ang dahilan, bakit nagpapakita ang mga ito. Nagtanong-tanong ako doon kung meron bang ibang naunang nakatira sa kubo. At yun niya. Sinabi ng may-ari na pangatlo na kaming tumira sa kubo na yon. Ang unang pamilya, mag-asawa at may 2 anak. Yung asawang lalaki, matangkad at malaki ang katawan. Inatake sa puso, namatay. Pangalawa, mag-asawa din at merong mga anak. Yung lalaki, hindi katangkaran at medyo may katabaan. Nasagasaan ito sa kasawiang palad. Sa harap lang din mismo ng bahay. National Highway na rin kasi yun ng Ilocos to Manila, Sir Seth, pagkalabas mo sa kubo. Bito ko na magtanto na hindi lang pala basta-basta panaginip ang mga nagpapakita sa akin na yun. Ikinuwento ko kaagad sa may-ari ang naranasan ko. Mabait ito. Pinabindisyonan niya kaagad ang kubo na yon. Siguro, kaya nagpapakita ang mga ito gawa ng para bang magpapaalala. Yun nga lang, yung isang parte na nanaginip akong nakikita ko ang sarili kong natutulog habang paakyat ako sa hagdan. 14 na taon na ang nakalipas noon pero hanggang ngayon, wala pa rin itong pasagot ha? Ako po si Si. Nasa 8 taong gulang ako nung mangyari ang karanasan ko na ito. Hindi pa hiwalay ang mga magulang ko at nakatira pa kami noon sa Maynila. Hanggang sa lumipat kami sa lugar sa Valenzuela City. Nakahanap sina mama at papa ko ng matitirahan malapit sa tita ko, na kapatid ng tatay ko. Unang salta pa lamang namin doon. Sobrang masikip na ang pakiramdam ko sa lugar, Sir Seth. Kahit sa batang edad ko, para bang hindi ako mapakali o hindi ako mapanatag doon. Pinalibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng bahay
At ang pinakaunang nahagip ng mga mata ko, isang batang lalaki na may hawak na kulay pulang bola. Hindi ko na lang iyon pinansin at tumulong ako kay mama at papa na ayusin ang mga gamit. Naglilinis na kami noon. Lumuhod ako at tiningnan ang ilalim ng kama kung meron bang dumi. Dito ako nagulat. Meron kasing isang batang babae doon na walang mukha. Napaiyak na ako noon. Pinataan naman ako ng mga magulang ko. Tiningnan ang ilalim ng higaan. Pero syempre, wala silang nakita. Gabi, nagpapahinga na kami. Tahimik akong nakaupo sa sahig noon nang meron na lamang kumalabit sa likuran ko. Nilingon ko ito. Walang tao. Naputol naman kaagad ang atensyon ko doon nang naghain na sila mama at papa ng pagkain. Akala ko okay na. Takain na kami at wala nang magpaparamdam. Pero sa kalagitnaan ng pagkain ko, Sir Seth, meron na lamang hangin na dumaan banda sa akin. Kasabay nun, may boses na bukulong sa tenga ko. Ang sabi niya, maglalaro daw kami. Boses ng bata. Humahagikik pa. Lumingon ako sa pinanggagalingan ng boses na yon. At napakalinaw na ang boses na yon ay nanggaling sa batang nakita ko. Kani-kanina lang sa ilalim ng kama. Ang babaeng walang mukha. Hindi ko alam kung ano ang nangyari noong sumunod. Kung panaginip lang ba o nahimatay ako. Basta nagising na lamang ako. Umaga na. Wala akong eksplenasyon na narinig maski sa mga magulang ko noon. Ilang araw at gabing paulit-ulit yun, Sir Seth. Boses ng tumatawag na bata. May kumakalabit. May humihila sa mga pako. Hanggang sa isang araw noon, habang may trabaho si Papa, maagang namalengke si Mama. Tulog pa ako. Dito nagising ako dahil sa isang kalabit. Pagkadilat ko ng mga mata ko, andun sa tabi ko yung batang babae na walang mukha. Takot na takot akong napaiktad nun at tumakbo palabas sa kwarto. Pagkalapit ko sa sala, hindi ko maintindihan pero hindi ko maabot ang doorknob ng pintuan. Palapit na ang batang babae na ito. At sa takot po, Sir Seth, naihi ako noon sa shorts ko. Mabuti na lamang at biglang bumukas ang pintuan. At nang makita ako ni Mama, agad niya akong binuhat. Dito na ako nawalan ng malay. Ayon sa magtatawas, pinaglalaruan umano ko ng espiritong namamahay sa inuupahan nila Mama. Agad-agad kaming lumipat ng bahay dito. Dito na din nagbukas ang pakiramdam ko sa mga bagay na hindi normal. Dito na ako nagsimulang makakita ng mga tinatawag nilang ligaw na kaluluwa. Ako si Dee, taga Camarines Sur. Nakatira kami sa isla. Maliit na isla lang ito pero marami ang nakatira. Halos lahat ng kabahayan dito nakatira sa bandang Dalampasigan kaya karamihan sa mga tao pangingisda ang hanap buhay. Etong karanasan ko na ito ay nangyari nang namatay ang sanggol na anak ni Aling Ningning. Si Aling Ningning, anak ng kapatid ng tatay ko. Usap-usapan noon na engkanto o laman lupa ang kumatay dito. Gawa ng noong nabubuhay pa ito. Laging may nakikitang gagamba sa uluhan niya.
Hindi ito umaalis kahit anong gawin. At isa pa, napakalaki umano nito na maikukumpara mo sa lapad ng isang plato. Lamay ng sanggol noon. Doon ito binurol sa bahay ni Lola sa father's side. Malaki kasi ang bahay nito, Sir Seth. Bali sa sala nilagay ang labi ng sanggol. Nakikiosyoso ako noon. Nasa mesa ang labi ng sanggol na ito. Andun si Aling Ningning sa tabi ng katawan ng anak niya. Kung naabutan niyo ang mga lamay noon, meron pang nakatakip na barya sa mata ng bata. Ang kadahilanan, nakadilat daw kasi ang mata nito. Hindi naman naging strikto si Aling Ningning noon at pinasilip niya sa akin yon. Dilat nga ang mata ng bata. Isang gabi, matapos malibing ang sanggol, sina nanay at tatay pumalaot. Sa madaling salita, walang magbabantay sa aming 4 na magkakapatid. Kaya ang nangyari, iniwan muna kami kay Lola sa father's side, yung may-ari ng bahay na pinaglamayan ng sanggol. Noong gabing matutulog na kami, doon kaming 4 na pumesto ng higa sa sala. Doon kami naglatag ng banig. Nasa gitnang pwesto ako. Medyo hindi kasi maganda ang pakiramdam ko noon gawa ng naaalala ko sa sala na yon na doon nilagay ang labi ng sanggol. Ang gusto ko nga noon matulog katabi kay Lola. Kaso nahiya ako gawa ng ako na lang ang gising ng mga oras na yon. Naririnig ko na ang hilik ni Lola. Pinilit ko namang makatulog pero hindi ko talaga magawa. Pabaling-baling ako sa higaan. Hindi ko mahanap ang antok ko. Ang ginawa ko na lamang noon, kinumutan ko ang buo kong katawan pati na ang ulo ko bago ako tumihaya. Pumikit-pikit hanggang sa makaramdam ako ng antok. At kung saang patulog na sana ako, bigla namang nangyaring itong bagay na hindi ko inaasahan. Meron akong naramdaman mula sa kumot. Tumutulo. Paunti-unting patak ito. Siguro, nasa 3 patak na nang simulan kong imulat ang mga mata ko. Inalis ko ang pagkakatalukbong ng kumot sa ulo ko. Tiningnan ko ito. Kung ano ang pumapatak na yon. Hindi nakapatay ang gasera noon, Sir Seth. Kaya kitang-kita ko ang mga bahid ng dugo sa mismong kumot na yon. Ilang beses ko itong tinitigan ng maigi. Hindi ako pwedeng magkamali. Dugo yon. Sinubukan kong gisingin ang kapatid ko nung mga oras na yon. Pero para bang kapag ginagawa ko yon, merong pumipigil o humarang sa akin. Hindi ako makagalaw. At kahit anong pilit ko na sigaw, walang boses na lumalabas sa bibig ko. Tuloy-tuloy kong nakikita ang patak ng mga dugo. Pinilit kong umusong para sumiksik sa isa kong kapatid pero wala. Hindi ko talaga nakokontrol ang naninigas kong katawan noon. Tapos, ewan ko ba, tumigil na lamang ako pero imbis na pumikit, inangat ko palalo ang paningin ko para tingnan kung saan galing ang dugo na yon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nanggagaling ang tulo sa isang patang nakalutang sa ere. Nasa tapat ko lang, nakangisi. Wakwak ang leeg at umaagos ang dugo nito. Mangyak-ngyak na ako noon, Sir Seth. Sinubukan kong tumalokbong ng kumot. Pumikit. Nagbabaka sakaling pagkadilat ko, wala na ito. Mga ilang segundo yon. Binilangan ko. Nung subukan ko ulit idilat ang mga mata ko, nandun pa rin ito. Nakangisi. Patuloy na pumapatak ang dugo na galing sa sugat niya.
Hindi pa ito nakontento, Sir Seth. Palapit ng palapit ito sa akin. At habang nangyayari yun, lumalabas sa bibig niya ang napakaraming dugo. Napapikit ulit ako noon. Parang wala akong kalaban-laban. Hanggang sa meron akong narinig na boses. Nandito na daw sila. Dito ko napagtanto na ang boses na yon ay kay nanay nang galing. Nagawa ko ng makabangon noon. At pagkapasok nila, napalundag ako kay nanay at todo iyak ako nung time na yon. Turo ako ng turo sa puwes ng bata. At paulit-ulit akong tinatanong ni nanay kung bakit ako umiiyak. Ikinuwento ko sa kanya ang naranasan ko. Pero nagulat ako nang sabihin ni nanay na wala siyang nakikita. Walang bata. Walang bahid ng dugo. Dahil sa trauma, paulit-ulit kong sinabi kay nanay noon na gusto ko nang umuwi. Ayokong matulog doon. Magmula noon, Sir Seth, kahit anong pakiusap nila sa akin, hindi na ako natutulog kila Lola. Lalo na sa sala. Hello, Sir Seth. Ako po ulit ito si V, ang sender ng kwentong may pamagat na Tandang na nasa extra stories nyo sa kwentong Lumusong Tayo Anak. Ang karanasan naman na ito ay maiksi lang. Nangyari sa Nevada. Meron kaming market dito na may mga nagtitinda na Pinoy. Pangalanan na lang natin ang market na ito na Asian store. Merong tindera dito na ang pangalan ay Ate Amor. Medyo may hawig ito kay Imelda Papin. Mataray ang mukha pero mabait talaga. Hindi kami ganun ka-close pero magkakilala kami. Minsan lang din kasi akong pumupunta dito sa store na ito. Kumbaga kung may gusto kaming bilhin na Pinoy foods. Makikita mo siya lagi na nag-aayos ng paninda niya. Noong isang araw na pumunta kami, hindi ko siya nakita. Kaya naisip ko na baka nagbakasyon ito. Sumunod na punta namin, andun na ito. Nakatingin lang ito sa akin at nakatawa. Tumawa din ako at saglit na napalihis ng tingin palayo sa kanya. Pagkabalik ko ng titig doon kung saan siya nakapwesto, wala na ito. Naisip ko na baka pumasok sa loob. 2 araw makalipas noon sa trabaho namin. Isa sa mga tsismosa kong katrabaho ang nagkwento sa akin na mayroon daw isang tindera sa Asian store na namatay. Hindi nga daw naagapan. Yun daw yung kamukha ni Imelda Papin, si Ate Amor. Namatay ito ng cancer at 2 linggo lang ang kinaya ng katawan niya. Kinilabutan ako noon, Sir Seth. Naalala ko nung huli ko siyang nakita. 2 araw pa lang ang lumipas noon, kung saan nasilayan ko ang kanyang huling tawa. Nagkatitigan silang dalawa noon. Sinabi ni Arnel na may nakamasid sa kanila, habang si Mang Rick naman noon ay tumango at tumingin sa isang banda. Ano sa palagay mo? Kalaban ba? Tanong nito sa binata. Ayon kay Arnel, hindi siya sigurado. Pero natitiyak siyang gabunan umano ang nasa paligid. Nag-iisa lamang ito at sa kanlurang banda. Nagtanong si Mang Rick kung paano nalaman ni Arnel na gabunan yon. Samantalang may araw naman. Lahat ng aswang may parehang presensya. Mabigat at alam natin to. Pero lahat ng yun ay nangyayari tuwing gabi. Kapag may araw at naparamdam ang isang aswang, walang iba kundi gabunan yon. Gabunan na yung katangi-tanging aswang na kayang gamitin ang abilidad kahit may araw. Pero nasa taong anyo. Bali, pahaplaw sa araw pero sa gabi, buo sila. Kung ganon, hindi sila malakas sa araw.
Bakit hindi mo lang natin puksain? Humiling si Arnel at sinabi nitong huwag hahamakin. Hayaan lamang umano na lumapit ito. Gaya ng mga sinabi niya, mas maiging antay nitong lumapit kesa naman tugisin. Nagudyat ng pagtango si Arnel. Kapag sumunod daw sa kanila, ibig sabihin ay may balak. Dagdag pa ni Arnel, sana daw ay hindi ito ang nakalaban niya sa Cagayan. Sana ibang aswang at hindi din ito yung nakabangga nila sa lugar ng Bien. Basta diretso lang tayo, Mang Rick. Huwag kang lilimon, Mang Rick. Huwag kunwari kang wala lang. Nagsimula na silang maglakad nun. Nag-uusap pa ang dalawa pero kasabay nito ang pakikiramdam sa lugar. Laging tinatanong ni Mang Rick noon kung paano talaga nalalaman ni Arnel ang kinikilos ng isang gamunan. Aminado naman siyang nararamdaman din niya ito. Pero yung detalye sa kung paano gumalaw, wala siyang idea. Pero naididikta ito ni Arnel na para bang nakikita niya kahit nakatalikod pa sila. Sa haba ng karanasan ko, Mang Rick, siguro naman hindi mo na itatanong na paulit-ulit yan. Basta nasaan yung tao lang yan. Pero hindi mo talaga makikita. Kahit anino. Kahit lingunin mo pa. Pero na rin lang yan. Hanggang sa nakarating sila noon sa bandang baba. May mangilan-ngilan ng mga bahay pero magkakalayo. Sa daanang yon, ang tatayog ng mga puno. Halo-halo ito. Isabay pa dyan ng lampas taong mga damo. Palakas ng palakas sumano ang presensya ng aswang ayon kay Mang Rick nun. Samantalang ang sabi naman ni Arnel, alam niya ito at natitiyak siyang masama nga ang sadya. Anumang sandali, posibleng umatake ito. Nang marinig ni Mang Rick ang mga salaysay na yon, iniatang niya kaagad ang kamay sa hawakan ng itak. Hanggang sa huminto si Arnel, kasabay ng pag-angat nito ng kamay. Ang sabi, may nasa daanan umano, nakabungad sa kanila sa may bandang unahan. Mabilis na tinanaw yon ni Mang Rick pero wala naman siyang nakikita. Hanggang sa may napadaang isang ubod ng tandang lalaki. Nakayuko ito na parabang kuba at uugod-ugod ang lakad pero napakaliksi umano. Mang Rick, ingat ha. Yun yung tinutukoy ko. Nanlaki ang mga mata ni Mang Rick nun. Kumabig ito sa daan sabay bunot sa itak. Umabante naman si Arnel ng lakad na wari ba'y sasalubungin niya yung matanda. Pero huminto ang taong ito tapos tumingala at tumitig kay Arnel. Ganoon na lamang ang pagkawindang ni Arnel nun dahil namumukha niya ito. Walang iba kung hindi ang matandang gabunan na minsan niyang tinugis doon sa kamigin. Pero dahil sa matanda na ito hindi niya pinatay, pinaalis na lang. Pangalanan na lamang natin itong Arturo. Anong sadya mo? Bakit kayo nakarating dito? Wika ni Arnel sabay kapa ng kanyang palamengko na nakasuksok sa medikuran. Hindi kagad nagsalita ang matanda. Yung mukha nito ay walang kaimo-emosyon. Si Mang Rick naman, sinabing ano ba umano ang gagawin niya dahil may isa pa umano siyang nararamdaman sa likuran nila. Ayon naman kay Arnel, magmatsyag lamang ito. Yung matandang si Arturo ay biglang ngumisi habang tumatango. Hanggang sa nagsalita ito. Ang sabi ay kay tagal daw nilang hinagilap si Arnel. Kay tagal nilang inaasam-asam ang pagkamatay ng binata at doon lang pala ito nagtatago. Hindi mo man lang dinaanan ng lamay ng tatay mo. Hindi ka na bumalik pa. Alam mo bang nagpapasalamat ako at binuhay mo pa ako noon? Wala akong nagawa dahil nasa loob ako ng patibong. Pero naawa ka sa akin. Na siya namang pagkakamali mo. Na siya namang dahilan kung bakit napaslang ang iyong ama.
Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Arnel. Napakalalim ng kahulugan ng mga sinabi ng matanda pero malinaw na malinaw sa kanya na ito ang pumatay sa kanyang ama. Galit na galit ang binata at kaagad binunot ang palamengko. Pero bigla namang nagsilitawan ng dalawa pang iba. Hindi lang pala nag-iisa ang sumusunod sa kanila. Dalawa ito. Isang babae at isang lalaki. Ang lalaki ay nakilala ni Arnel. Pamangkin ito ng bantugang aswang na nagngangalang Diktor. Tumatawa pa yon at sinabing kung anumang balak gawin ni Arnel ay wala daw itong silbi. Noon pa man ay alam niya na ang galawan ng binata. Matagal nilang pinag-aralan kung paano ito pigilan. At doon ay natuklasan nila na umaasa pala ito sa isang malakas na poder sa loob ng patibong. Alam ko naman yun eh. Hindi mo na kailangan pang sabihin. Ang tapang mo magsalita. Anong pinunta niyo dito? Para patayin ako. Gawin niyo. Yan ay kung kaya niyo. Ang lalakas niya pero ang hihina pa rin ang utak niyo. Kailan ba nagagamit ang kabuwang anyo ng gabunan sa araw? Igin mo. Hindi ko alam yung kahinaan niyo. Nasa maling pagkakataon kayo. Biglang napatigil sa pagngisi itong kamag-anak ni Victor na si Dandigo. Sumimawot ang muka. Habang yung matanda naman ay umabante ng lakad na wari ba may gagawin. Dito na kumilos si Mang Rick. Mabilis niyang sinalubong ang matandang yon at inambahan niya ng pagtaga ng itak. Pero hindi ito tinamaan. Nakailag pero hindi ganun kabilis nun. Kung kaya't nagpatuloy sa pag-unday ng pagtaga si Mang Rick. Habang si Arnel naman noon ay inaantay kumilos na itong si Dandigo at ang kasamang babae. Nang hindi makatiis, umabante na si Arnel at siya na ang lumusob dito. Kasabay ng pangyayaring ito, nagpapakawala ng sandamakmak na inkantasyon itong si Arnel. May tiwala siya sa sarili dahil alam niyang totoong mali ang pagpapakita ng mga aswang na ito. Siguro, ilisip na baka mahina si Arnel kung walang pagtulong galing sa kanyang tiyo. Umatras si Dandigo, habang yung babae naman ay parang baliw itong umangil kahit nasaan yung tao noon. Bigla itong sumunggab, kung kaya yun ang nasaksak ni Arnel. Tinamaan ito sa tagiliran dahilan namang napaungol at mabilis na gumapang patungo sa damuhan. Si Dandigo ay sinubukang sumunggab pero inambahan ng pagsaksak ni Arnel. Atrasabante silang dalawa, habang si Mang Rick naman noon ay kumpiyansa sa matandang aswang. Napapatamaan niya ito pero makunat nga lang. Ang ipinagtataka ni Mang Rick, para bang pinaglalaruan lamang siya nito. Ilang saglit pa ay nagudyat si Dandigo na umalis na sila. Pito ay humagikik ng tawa si Arnel. Sabi pa ng binata, nakakahiya daw ang ginawa ng grupo nila Dandigo. Una, natakot siya dahil tagalugar nila dati pero hindi umano mapapantay ng kabubuhan ng mga ito. Sige, takbo lang. Mga dumag pala kayo. Umabot kayo dito tapos hindi nyo alam ang gagawin nyo. Sigaw ni Arnel. Wala nang mga kalaban pero si Mang Rick naman ay hingal na hingal nun. Lumapit ito kay Arnel at sinabing nasaan na ba umano ang mga yon. Ayon kay Arnel, hindi daw mawawala ang mga ito. Susundan at susundan daw siya noon. Pero kung ganun man lang ang hahabol sa kanya at hindi katulad ng dati na sobrang babagsik. Kaya niya umano itong harapin kahit pa umano wala siyang sinasandalang poder sa paligid nun. Sigurado ka ba dyan, Arnel? Baka minaliit mo lang masyado ah. Nakikita ko sa mukha ng matanda kanina habang nakikipagbuno ako sa kanya. Nakangisi lang. Tingin ko sinasadya niyang matamaan lang eh. Napakakampante. Ang punto ko, parang taktika to. Huwag mong sabihing hindi alam ng gabunan na mahina sila sa araw. Bata pa siguro sila, alam na nila yon. At malamang, yung paglapit na yon, inaalam nila ang kakayanan mo. Hinahanapan ka ng kahinaan at hindi tayo ang lamang nun. Diba nga sabi mo, mautak sila?
Bigla na lamang natahimik noon si Arnel. Lapat tulala ito na wari ba'y sumasang-ayon sa salaysay ni Mang Rick. Napapatango siya at naiisip na maaring totoo ang kasama niya. Dahil dama niya kanina na ang kakaibang presensya pero bakit ganun kahina ang bumungad sa kanila? Isa pa, hindi nahirapan si Dandigo sa kanya. Napakakampante din ang mukha nito. Sa bagay, parang ang hina nga. Samantalang kahit may araw, malakas naman sila. Bagaman di nagagamit ang anyo pero may bilis pa rin eh. Maliban na lang kapag nahulog sa bitag. Mabuti at sinabi mo to, Mang Rick. Kahit papano matalino ka pala. Hoy, bunganga mo. Ngatanda na ako at magbigay ka ng respetong dugyot ka. Ako lang ang may karapatan mangutya. Bueno, anong gagawin natin? Hindi agad nabsalita si Arnel na para bang naguguluhan ito. Ilang saglit pa ay sinabi niyang hindi nila itutuloy ang pagbisita sa lugar nila Ellen. Dahil baka may mangyari doon. Sa palagay ko'y meron nga. Pero natitiyak akong hindi magiging peligro dahil maraming tao doon. Siguro kung katulad ng lugar na ito yon, masasabi kong peligro. Ituloy na lang natin. May pupuntan din akong kakilalang albularyo. Humingi tayo ng tulong. Gumunot ang mukha ni Arnel. Ang sabi ay lalala lamang umano ang sitwasyon. Mas lalawak ang gulo at may maraming madadamay. Pero iginiit ni Mang Rick na malakas daw ang albularyo na lalapitan nila. Dati itong sundalo at nadistino pa nga umano sa basilan. Doon natuto ng karunungan ito dahil talamak doon ang mga anting-anting. Bagay na masasabi daw ni Rick na may eksperyensya ito sa isang aswang, katulad ng gamunan. Tara na, alam kong tutulungan tayo nun. Kunwari ka pa, gusto mo din namang buwaba eh. Tingnan mo ang bihis mo, kulduroy di ambil, tas ang kintab ng buhok mo. Kapag babae ng pag-uusapan, wala nang peligro para sa'yo, di ba? May mga anik-anik ka pa na parang ang taas na malasakit mo. Ano bang ginawa mo dun sa biyan? Timbog lahat ng balbal dun Kung galit ka dyan, ka palang nagkaroon ng matinding tiwala sa sarili mo. Walang katapat na tapang. Sa likod na inkwentrong yon ay natuloy ang pagbaba nila sa lugar. Kasabay ng payapang panahon, awit ng ibon, lagaslas ng sapa, agapas ng hangin at unti-unting pag-angat ng araw. Walang bahalang dalawang binabagtas ang daan patungo sa sentro. Hindi sila dumiretso sa lugar nila Ellen. Bagkos ay doon sila tumungo sa hangganan ng magkabilang bayan. Ang Trinidad at Talibon. Dito kasi nakatira ang nasabing albularyo na nakilala ni Mang Rick. Malapit sa ilog at eksaktong katapat ito ay ang lugar na nila Mang Rick nun. Kasi nga ang kabilang banda, Bienna. Napatanong si Arnel kung bakit siya pa umano ang hiningan ng tulong ni Mang Rick. Samantalang may kakilala naman itong isabing magaling na albularyo. Ayon naman kay Mang Rick, pinuntahan niya naman daw. Nag-alok ito ng tulong. Pero naging matunog noon ang pangalan ni Arnel. Na sa tingin niya ay mas malakas ito kung kaya naman silabihan na lamang ni Mang Rick ang kaibigang albularyo. Nababalik na lamang umano siya kapag hindi niya nakaya. Hanggang sa makarating sila sa lugar. Ang albularyong sinasabi ay pangalanan na lamang nating Baste. Hindi kakisigan pero ramdam ni Arnel noon ang karga nitong malakas. Hindi niya matansya, pero alam niyang may tanga nito at nanggagaling sa tanga ng karga. Hindi nagmumula sa katawan. Malaki ang bahay, pero isang palapag at nakaangat sa lupa ng bahagya. Bali inabunuhan lamang yon para iwas sa baha. Kadad ipinakilala si Arnel. Ayon pa kay Mang Rick, ito na daw ang binata na tanyag sa lugar ng Trinidad. Sabi ko na nga ba, alam kong wala kang tiwala sa akin kaya tumanggi ka sa tulong ko. Narinig ko ang balitang pagkakagulo sa lugar niyo, Rick. Ito na rin ay ayon sa kakilala kong isa pang albularyo. Pinalikas pa nga daw ang pamilya mo dahil hindi niya nakita umano ang mga kaanak mo.
Maliban na lang sa binatang to at yung isang babae. Gusto kong puntahan ka, pero pinili kong antay ng pagbalik mo. Humingi ng pasensya si Mang Rick. Tama o man ang sinabi ni Mang Baste. Alam ni Mang Rick na malalaman din ni Mang Baste kung bakit siya tumanggi sa tulong. Dito na sinabi ni Mang Rick ang sitwasyon nila. At sa mga sandaling yon, kailangan niya na talaga ang tulong ni Mang Baste noon. Pinaunlakan naman kaagad ito ng kaibigan. Sabi niya'y natutuwa siya at kahit papano, magiging bahagi siya ng laban. Nagtanong ito kung ang kinakalaban ba ay yung mga balbal. Pero gano'n na lang ang panlalaki ng mga mata niya. Nang sabihin ni Arnel na hindi. Mga gabunan umano. Ano? Tama ba? O paano nagkaroon kayo ng kalabang gano'n? Hindi naman nangahamak ang mga aswang na yan Talong ni Mang Masdi. Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Nakatitig si Mang Rick kay Arnel na tila ba inaantay nitong magpaliwanag ang binata. Ako pa may kasalanan. Pero mali po yung sinabi niyong hindi nangahamak. Sila yung nagsimula ng lahat. Sa simpleng paggambala ng gabunan at napatay ko pero yun nga, doon sa Miklabaw malaking bangayan. Kahit anong iwas ko, lakasunod pa rin sila. Biro niyo ba namang maging ang walang atraso sa akin nagkakaroon na din ng interes? Para bang nakasumpa na sa buhay ko yung mga gabunan. Habang nakikinig si Mang Baste, bakas na bakas ang pagiging aligagaan ko. Ang totoo, noon pa man ang gabunan na ang pinakamabangis na aswang. Ang kaibahan nga lang dito sa karaniwan, hindi ito umaasa sa tangan o bertud. Ang tinatawag nating bato ng kadiliman o bertud ng aswang. Dahil ang mga gabunan, nasa dugo talaga ang pagiging aswang nito. Hindi dumadaan sa proseso. Bata pa lang, aswang na. Walang nilulunok na bato na parang darna. Walang pinapahid na lana. At hindi nahati ang katawan. Basta kung halimo ang pag-uusapan, ito na ang isa sa mga kinatatakutan ng mga bihasa noon. Bakit? Likas sa kanila ang pagiging agresibo. Mapaaraw man yan o gabi. Isa pa, nakakaya nilang indahin ang mga pangontra. Minsan pa nga yung iba sa kanila ay kumakain ng kinakain ng normal na tao. Pero kinakailangan nilang kumain ng karne. Kasi nga ito ang nagpapahaba ng buhay nila. Kumada, purong kanibal ang mga ito. Mapadako naman tayo ngayon sa pag-uusap nila ni Arnel, Mang Baste Prick. Kinakabahan talaga sa mga puntong yun si Mang Baste. Alam niyang pwede siyang tumulong pero paano bang biglang nagbago ang isip niya dahil na ibang klaseng aswang ang kakalabanin? Magpadanon pa man. Dahil sa nakapagbitaw na ng tulong ay pinanindigan na lamang ni Mang Baste ito. Itong si Mang Baste ay may banawang anak. Tapos ang asawa nito ay patay na. Pero may karaguyo. Habang ang mga anak naman ito ay bumuod kasi nga may taingaan ng mga pamilya. Pero ang totoo, magaling at napakabiyasa din umano ng taong ito. Isang asim sandali yon. At sa kapanahunan pa ito ng pamamayagpag ng rebelde. Piyak na marami itong alam sa gubat. Partikular sa mga karuluwal at kababalagan. Nakabangga lawin kanina yung tadahilaga. At ito na yung mga nabanggit ni Arnel at tumutugi sa kanya. Nagpahapyaw lang ang mga yan. Dinilapis kami. Pero alam ko malakas sila Sabi ni Mang Rick. Mapapasubo na ako. Ang bueno. Ano bang pinaplano niyo? Hari naman ti Arnel. Alam ba umano ni Mang Baste noon ng mga pangbasag ng malupitan? Ang ibig sabihin niya ay pangontra sa aswang at ito yung pinaka-epektibo. Ayon naman kay Mang Baste ay marami daw siyang alam. May sapat na kaalaman siya para sa mga ito. May mga binanggit si Arnel na mga proseso. Ito yung mga ginagawa ng kanyang tiyuhim dati. Maliban kasi sa lalaking papaya at buto ng mungyo, ay may marami pang iba.
Sinabi din ni Arnel ang patungkol sa poder umano sa paligid. Patibong daw ito para hindi makadamit ng lakas ang isang raswal. Sakto. Lahat lang nabanggit mo ay alam ko. Pati ang patibong sa paligid. Tama at poder nga pero kailangan ng pondo. Malaking pondong karga ng dasan. Tingin ko kaya ko ito, Arnel. Maasahan ako dito. Ano bang gagawin natin? Tanong ni Mang Bastinon. Ipinaliwanag ni Armel ang gagawin. Ayon sa binata, magiging pamain daw siya noon. Dapat ang poder o bakod na paibong ay kailamang nakatago para maging kumpiyan sa mga aswang. Bagamat alam na ng mga dabulan ng discarding ito pero paulit-ulit nila itong ginawa noon. Mabisa pa rin. Saka na lamang daw nila iisipin ang ibang paraan sakaling pamaypak yan. Bukod pa dyan, kailangan nilang magbuklod. Pero ang presensya lamang ni Arnel ang ipaparamdam. Dati kasi, bagamat hindi nagpapakita ang kanyang tiyo, pero ipinaparamdam dito ang sariling tarder. Kaya dalawan na sila noong nakikilapis. Pero habang ipinago na ni Mang Beste at Mang Rick ang kanilang poder sa katawan, magdadalawang isip ang mga aswala. Matatakot ito. Kahit papanay may pakot ikaw bago pa umatake sa kabila. At dahil sa takot may lan, masisira o manong diskarpe ng kalaban. Ang ibig na bang sabihin, gagawin natin yung ginawa niya dati. Pero may kaibahan ng konti. Ilawin mo. Ang gulo mo. Yun daw muna ang gagawin tapos may pahabol ka pa. Okay naman, Armel. Naguguluhan din ako. Tama si Rick. Kung gagawin natin yung dati, dapat hindi din namin itatago yung presensya. Ano ba talaga? Siya, kumain na ba kayo? Para malipasan na kang binatang pre. Sabat ni Mang Basti habang kamot-kamot ang ulo. Oldano. Pasensya na po. Medyo may pensyon kasi. Yun na naman Basti. Lilistay ng konti. Magtitiwala ako sa'yo, Arnel. Sige. Saan ba natin isasagawa ito? Ayon kay Arnel, sa lugar na may malapad na espasyo, pero malayo sa bahay, yung wanan gaanong sagabal. Magaling umano ang mga aswang sa liblib. Dagdag pa ng binata. Kahit mamayang gabi umano ay pwedeng isagawanin nila. Nagkasundo silang tatlo noon. Pagsapit ng hapon, ay nakahanda na sila sa mga gagawin. Si Mang Bastina ang nagdikta kung saan sila maglalagay ng bitag. Sa sementeryo daw. At yun ang nangyari. Malapit lang naman ang sementeryo doon. At may mga ilang bahay pero magkakalayo. Ang likod ng sementeryo, pabor na pabor umano sa gagawin nila. Eksaktong 6:00, naglagay na ng bakod si Mang Baste. Tumutulong din si Mang Rick doon. Ibang klase ito. Hindi lalaking papaya. Kung hindi purong orasyon lamang na may ritual at alay. Ugis na manok yung kinatay at ginawang pinadugo o pinatakan ng dugo ang lugar. Bali malaking parisukat ito. At ang bawat kanto ay nilagyan ng patpat na may nakabigkis ng telang kulay pula. Pero ang mga telang yon, may orasyon. Isa din itong uri ng teritoryo pero hinaluan lang na malupit na parusa. Kung hindi ako nagkakamali, ilang beses nang nabanggit ang prosesong ito sa mga iba't ibang kwentong aswang. Patpat na may nakasabit na bituka ang karaniwan. Pero sa puntong yon ay telang ginamit nila. Sa loob ito ng parisukat, pangbasag at samot-saring orasyong pangdepensa at pangkalahatang pangontrang nakakaloob. Mapipigilan nitong gamunan na makagamit ang buong lakas. Mabisa dito, pero iba talagang tama ng lalaking papaya na sinamahan ng mga buto ng munggo. Kasi yun, literal na sumpa na talaga para sa aswang. Kasabay ng pagbuo ng patibong, nagsisimula na rin magmarka si Arnel noon sa labas ng parisukat. Marka ito para malayo pa lang.
malalaman na nila kung saan manggagaling ang gabunan. Napakadilim ng lugar. May liwanag mula sa sementeryo pero hindi nakakaabot doon ang sinag. Nagsiga si Arnel pagkatapos makagawa ng mga marka. Itong marka ay hindi nalalayo sa konsepto ng pagmamarka ng aswang dahil pagsubaybay din ito at teritoryo. Lunganda ng lahat. Nagsimula ng maghamon si Arnel. Silang tatlo mismo ang nasa loob ng parisukat. Ang sukat nito ay nasa 200 metro. Kaya may kalawakan talaga at malaya silang gawin ng kung ano sa loob ng hindi naaabot na mga aswang. Mga ilang oras din yung paghahamon. Abay, akalain mo ba namang may napadaang ilang mga taong nasa labas ng teritoryo? Pero ibang lahi. Ayon kay Arnel, tingin niya ay kubot ang mga yon. Gawa ng hindi napaparamdam. Walang presensya. Magaling ang kubot sa pagtago ng katauhan. Kung kaya't mahirap itong kilatisin. At dahil napadako doon sa lugar na yon at may kakaibang reaksyon sa mukha, halatang aswang ang mga ito. Pero kapag pumasok naman ito sa loob ng kanilang ginawa, doon malalaman kung kumpirmado bang aswang ang mga yon. Hindi naman pumasok. Hanggang sa pagdaan lang. Pagsapit ng hating gabi, doon na nagsimulang kabahan si Arnel. Malayo pa lamang ay alam niya na meron ng paparating. At mga gabunan yon. Noong bumungad na sa harapan, ito yung matandang aswang na si Arturo. Napakabangis kahit wala pa sa anyong aswang. Nanilisik ang mga mata at sobrang lakas ng presensya. Pero hindi tumapak yan sa patibong. Inaamoy-amoy nito ang paligid. Tapos nabisalitatang sabi, sobrang hina daw ng nakalagay na poder para sa kanila. Makakapinsala pero hindi sapat para pigilan sila nun. May nilagay ba kami? Hanggal ka ba? Sino sa tingin mo mga kasama mo? Wala yung tiyo ko dito. Wala kayong dapat katakutan. Nanghuhula ka lang, sabi ni Arnel. Mahina namang sinabi ni Mang Rick kung sigurado ba umano si Arnel nun. Ang tugon ng binata. Sigurado siya dahil naiiba ang taglay umano na pambulag ni Mang Baste. Hindi hamak na mas malakas ito kumpara sa kanyang tiyuhin. Walang nararamdamang patibong ang matandang aswang na yon. Bagkos ay sinusubok lamang daw sila. Tumawa naman ang tumawa si Arturo. Tapos ang sabi nito, magpapakamatay na ba umano si Arnel nun? May kasama pa umanong mga mahihinang nilalang. O diba? Langhuhula lang. Pero hindi natakot sa inyo kahit tinago niyo yung presensya niyo. Bagkos naging kumpiyansa. Hayaan natin lumapit. Ilang saglit lang. May dumating pang isa. At ito ay walang iba kung hindi yung babaeng napuruhan ni Arnel. Ang sabi ni Mang Rick ay bakit hindi ito namatay. Kasi nga nasabi naman ni Arnel noon na kahit daplis lang mula sa kanyang palamengko, tiyak patay ang aswang na yon. Ay naman sa binata, hindi lang umano gabunan ng babae, kung hindi may karunungan din ito. Kaya nakaya nitong pigilan ang lasong sumpa mula sa kanyang patalim. Halata naman umano dahil nag-uusal ito at tiyak sa mga sandaling yon ay ramdam umano nila Mang Rick at Mang Baste ang pinapalipad na talandro. Pero hindi umano tatalabang palipad hangin dahil nga sa puder. Bukod pa dyan, may sapat silang makakarga. Hanggang sa hindi malamang dahilan, nagpalit anyo ang matanda sa pagiging aswang. Gulat na gulat sa mga puntong yun si Mang Rick. Dahil ang pagiging gabunan nito, naiiba kumpara doon sa aswang na bumungad sa bahay niya. Hindi hamak na mas malaki ang nakikita niya ngayon at nakakapangilabot. Mantakin yung matanda yan pero nang makapag-anyong aswang,
parang nasa kasagsagan pa ng kabataan. Umangin ito. Inangat naman ni Arnel ang kanyang kamay at sinabing papasok na umano ito sa loob. Hanggang lumundag yon sa kanilang harapan. At doon ay mabilis na sinunggaban ni Arnel. Nagkatitigan ng dalawang albularyo. Kitang-kita nila kung paano katayin ito ni Arnel nang walang kahirap-hirap nun. Kung noon pinatakas kita, ngayon hindi na. Ikaw na rin yung lumapit sa akin para magpakamatay. Para to sa tatay ko. Sabay saksak ng patalim sa leeg ng nilalang at lubag sa palamengkong lon. Halos maputol na umano ang lalamunan nito. Hindi ito makapanglaban. Nanginig at bumagsak sa lupa. Natulala ang babae. Halatang gulat na gulat. Nilapitan yun ni Arnel pero katulad ng nangyari kaninang umaga. Umalis at naglaho na lamang bigla. Sabi ko naman sa inyo mabisa yung pamamaraang to. Nagmamarunong yung mga kalaban. Nung sabi yung Mang Rick, taktika diba? Taktika yung kanina. Taba nga naman pero taktika sa taktika na ito. Lamang pa rin tayo. Sus, nakachamba ka lang O yan ang gagawin dito sa labi. Ay naman kay Mang Baste. Naroroon na rin naman sila sa sementeryo. Isilid na lamang umano nila ito sa isa sa mga puntod doon. Simple at malinis na pamamaraan. Yun yung ginawa nila. Ilabutan sila ng madaling araw doon. Nang masiguradong wala nang dumalaw, umuwi na sila. Pero doon sila umuwi sa bahay ni Mang Rick kasi nga walang ibang tao ron. Napag-usapan nila ito na gagawin nilang bahay bilang silungan at pahingahan. Sa tingin ni Arnel, mga nasa 3 lamang ang mga dumayo. Yung matandang si Arturo, yung babaeng tumakas, at si Dandigo. Maliban na lamang kapag nakapanghimok ito ng padaron, magiging bigmaan naman na ito. Pinag-iisipan na nila noon ang kung saan lugar naman sila mag-aabaw. Katunayan ay pinag-usapan nila ito at hindi pa napagkasinduan kung saan. Balak din kasi ni Arnel na balikan ang sementeryo ng 2 gabi. Pero kapag walang nagpakita, lilipat sila sa may mga kabahayan o hindi naman kaya sa mataas na anpas ng lupa o bundok. Ayon kay Mang Rick, lapatumba na nilang isa. Pero nakatakas yung babae. Posibleng ipagbigay alam ito kay Dandigo ang madali ang pagkapuksa. Duda na yun na may patibong at malamang ay hindi ito basta-basta lalapit doon. Pag-aralan muna natin, sabi ni Arnel. Sa araw na yan ay pagpapahinga ang ginawa nila. Nung sumapit ng hapon, may dumating na 2 babae. Ang bumuwid people ay si Mang Baste, si Arnel at si Mang Rick. Lakatalaw sa may bintana. Maigimilon kimidakis ang 2 babae. Disente ang asuotan na para bang mga nagsisensos. Normal na pira walang kakaiba. Pag-uusap lang na napaka-partikular na sa mga tao. Maririnig pa nga ni Mang Rick ang pag-uusap. Malinis si Arnel noon. Maliban sa may kung anong nililinaw. Nagtatanong pa ito kung may mga bahay pa ba sa unahan. Pero nang umalis na mga ito, sadlit na huminto ang isa at binalikan ng tingin ng bahay. Yung mukha ay para bang galit. Lanrilisik kasi mga mata tapos sa likod ng amay. Ano yan? Baliw ba yan? Tanong ni Mang Rick. Hindi kaagad kumibo ang binata. Ilang sandali lang ay umalis na ng tuluyan ito. Pero may kakaibang kinikilos talaga yan. Kaya naman, nag-iispiya ata. Pero hindi ko naman naramdam sa kaning pagiging ason Diba malalaman natin nga mamayang gabi. May mga papayan lalaki dito. Hindi dumito yung totoong pagkatao o aswan pa. Pero masama yung kutog ko. Dagdag di Armel. Hindi sila pupuslit sa sementeryo. Din na lang sila sa bahay mayon.
Pagpasok naman ni Mang Baspi sa loob ay para bang ang seryoso na mukha nito. Ang sabi, sinasakyan niya lang umano ang pagtatanong ng malabisipa. Karaniwan lang pero may samyu umanong hindi ka aya-aya. Para waswawa. Doon na napagtanto ni Ernel na aswang yun pero bakit hindi lumabas ang pagkatao? Napapaisip siya kung baka nawala ang bisa ng karga sa paligid nun. Kung kaya naman lumabas ito at inusisa ang lugar pero ramdam niya naman na walang nagbago. Nabuluan si Ernel. Kinausap niyang dalawa. Ang sabi ng binata, susundan umano niya yung dalawang babae. Hindi naman kumibo ang dalawang albularyo. Mabilis na tumakbo sa Ernel. Nakikipa niya mga ito hindi kalayuan. Manpakin yung parang nagsisensus pero hindi man lamang sumasagit sa mga bahay na nagadaanan. Isa raw ang ibig sabihin. Yun lang talagang tirahan ni Mang Rick ang punperya nito. Binilisan pa ni Armel ang paglalakad. Pero biglang lumiko ang dalawang babae sa kakahuyan. At dito ay hindi na niya naabutan pa. Sinigawan ni Arnel ang mga ito. Ang sabi ng binata, malindalaw na naman ang pinapairal ng mga gabunan. Hindi makakalisot sa kanyang pagpapangrap. Hindi na piniling pumasok pa sa kakahuyan ni Arleia. Sablip din siyang nagbasid pero wala. Wala na siyang nakita pa. Alagang gulong-gulo na ang isip niya noon. Sa buong pagkakaalam niya sa konsepto ng lalaking papaya, ay wala pa na doon nakakaalapas dito. Kahit gaano kalakas na sa bulag. Basad talaga kapag nakapasok sa lugar pero papanong walang nangyari din sa mga babae. Nagdududa siyang aswang. Dahil bukod sa mga kinikilos nito noong umalis ay may naaari din si Mang Baste. Pero pumapasok na din sa isipan niya noon na baka isa na naman itong taktika. Naalala niya lagi yan sinasabi ni Mang Rick. Hindi kaya paulam na napag-utusan yan. Wika niya sa isip niya. Hindi na napadal. Umalis at bumalik na siya sa bahay. Nang makaraping siya doon, si Mang Rick at Mang Baste ay parabang sobrang naging agresibo. Nasa labas ito ng bahay at delikta mo anon. Napatanong si Armel kung ano meron. Nakita ko si Danbigo. Alam mo ba kung sino kasama niya? Ito yung dumalaw sa bahay na gabunan. Sabi ko naman sa'yo, patayin mo na lang yan eh. Problema na ito dahil parang nakikisa na kay Danbigo. Dan kinabahan si Armel. Wala na siyang ibang naiisip sa puntong yon kung hindi isa na itong malaking away. Dahil alam niyang kapag nahimok ni Danbigo yung mga aswang sa lugar, piyak nakakalat ang impormasyon doon at dudumugin sila ng sandamakmak na aswang. Sumabat si Mang Baste. Ayon dito, ano na ang gagawin nila bilang malaking gulo na ito? Hindi nakapagsalita si Arnel. Mababakas sa mukha ang lalim ng iniisip nun. Ibang usapan na ang pagkakabuklod ng mga aswang. Naaalala niya dati ang nangyari sa Cagayan, maging sa Camiguin. Natipiyak niyang may madadamay paragang iba, lalo na sa mga malalapit sa buhay ng mga kasama niya. Para bang hihiwalayan ng katinuan si Arnel dahil kung pangambang dati niyang naranasan ay muli na naman niyang naramdaman. Laging desperado may itong si Arnel. Antayin nila lumapit ito sa kanila. Matatadalan sila sa pagsukpo. Sigabi niya sa mga kasama na kung siya ang tinutugis ngayon, sila naman umano ang haharap. Bahala na umano. Makikipagsabayan mo siya noon at walang iisiping palanib sa sarili. Kung kamatayan ng nakahatang, yun lang ang malugod niyang tatanggabin. Ito din naman ang ikakatahinik na mga nilalang na yun. Parang Rick, baliw ba tong binatang to? Hoy, anong ikaw lang? Kung anong laban, mailaban ma rin namin. Simulan mo na hindi mo na maitutuwi dito. Damay na rin kami. Tapos nag-iisa ka lang dyan sa gusto mo.
pangambarahan ni mong basti habang nakasimawat ang mukha nun. Alam mo, Arnel, hindi kita kaanak. Wala akong pake kung saan lupalop ka pa nakatira tanong pinagdaanan mo. Yung pake ko, hindi nangyayari na yun. Sa tingin mo, kapag napatay ka, tapahimik yung mga yan. Siyempre hindi. Likas na sa kanila magasin. Hindi na ito usaping pang sarili mo rin. Pangkalatan na ito at pangkasalukuyan. Sarap mong daguan. Drama mo. Sa likod ng mga sinabi ng kasama. Hindi kumibo si Armel. Bona ang loob niya noon. Siya lang ang haharap at wala nang anik-anik pa. Wala nang pati-patibong at wala nang poder-poder sa paligid doon. Makikipagpatayo ng bigata. Makikiramdam lamang siya noon habang ang tahimik ng bahay. Ito namang dalawang albularyo na pag-uusapan si Arnel. Sabi pa ni Mang Rick, mukhang itutuloy nga ng binata ang gagawin nito. Hari naman kay Mang Baste. Hayaan daw nila pero anumang gagawin nito ay tutulong sila noon. Listen, napipiyak ako. Yan ang ugaling yan eh. Nawawala na ng bibla kaya matyaga natin. Samahan natin yan, kahit paano. Naawa ka sa mukha niyan eh. Wika ni Mang Rick noon. Walang pag-uusapang nadanap pagsapit ng gabi. Tarabang nakatuon ang apensyon ng dalawang albularyo sa binata. Naroroon ito sa biranda. Hinahasa ang palamengko. Pawis sa mukha at tensyonado. Pagsapit noon ng hating gabi ay lalingat ang dalawa. Nawala si Arnel. Nakita mo ba? Tanong ni Mang Basti kay Mang Rick man. Ali naman kay Mang Rick. Nakahiga namang gawin sa biranda pero nawala. Hindi din niya maramdaman ang presensya ng karga sa katawan. Nakakasiguro siyang sumibat na ito. Rapada, itong si Arnel ay wala itong tawan. Walang mutya at walang kahit anong bagay na pinatawag na pangalawang Panginoon. Salip, targa lang sa katawan ng tablay nito na siyang napakalakas at hindi matatapatan ng sino mang may angking bertudo ang pinganting. Bukod pa dyan, may tapang din itong masahol pa sa isang halimaw. Naghahanda ang dalawa noon sa padalis. Ang hindi nila alam, itong si Arnel pala ay nasa paligid yang lasa nabas ng teritoryo at nakakubli sa malakas na sabulag. Papalis na sana noon ang dalawa na nagmistulong mga sundalo. Pero bigla naman silang nakarinig na mga kadaskas sa paligid na. Dahil lang naudlot yon at magsipaghanda sila sa sarili. Dahil baka dabudan na ito. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.